Alright. Good afternoon guys. Good morning sa Pilipinas. At saka good evening sa anumang parte ng bansa, ng mundo. Ayan. Welcome back to my YouTube channel guys. Salamat sa iyong tutok dyan. So, for today's video nga pala guys, tuturo ko sa inyo kung paano mag-repair ng tinatawag na rock chip repair. Yung mga windshield nyo na natamaan ng mga bato guys. So, ayan. Tuturo ko sa iyo step by step guys para matuto kayo kung paano mag-repair ng inyong sarili. Hindi na kayo pumunta sa mga shop at ipa-repair nyo. Dahil dito, katulad dito, ang isang chip repair is $45. So, pag dalawa, siyempre, mahal na yun, di ba? Pero kung marunong kayong mag-repair, katulad nito guys, ayan. Ayan, isa dyan. At saka ito. Ayan. Ito dati to sa windshield ng sasakyan ni Mrs. So, ayan. I-share ko sa inyo kung paano mag-repair ng rock chip repair. Okay? Ayan. Make sure na tumuto kayo guys. At saka hindi pa naka-subscribe. Ayan, please like and subscribe. Paki-share na rin. Ayan, so, and guys, let's go. Umpisa na natin, okay? Bibilugan ko pala yan para mamaya. Ayan, yan ayan. Okay? Alright, guys. Dito na tayo. Mag-umpisa na tayo, guys, kung paano mag-repair. So, itong dalawang to, bibilugan ko muna siya para mamaya. Ayan, makikita natin mamaya kung okay siya. Kung maayos ba yung pagkagawa natin. So, unang gagawin natin, kumuha tayo ng ganito, matalas na dulo, or kahit screwdriver. Unang-una, linisin mo muna yung kung saan yung crack na yung tinamaan ng bato. Lilinisin mo na siya, parang sa ganon. Hindi siya makakapenetrate yung fluid natin doon sa mismong crack sa loob. Yan. Pagka malinis na, kung mayroon kayong mayroon kayong heat gun or blower sa inyong bahay, ayan, panigurado mayroon sa mga misis nyo, sa girlfriend nyo, pwede yung gamitin guys. Ang kagandahan lang kasi dito, kailangan mong i-warm ng konti para lumambot yung glass, mag-open yung mga crack doon, para pagka, mabilis makapasok yung fluid natin, yung resin. So, iinitin mo lang siya. Ganyan. Wag yung sobrang init, guys, dahil magka-crack yan. Pagka sobra-sobra, hindi mo na mag-fix yan kapag na. Pakiramdaman mo lang siya na mag-warm ng kaunti. Ayan. Okay na siya. Ayan. Kasi, pag nasubrahan, delikado rin, baka mag-crack, so wala na. So, ito yung unang tools na gagamitin natin. Ito yung sinatawag na rock chip repair kit. So, pag bumili ka online sa Amazon, ito, ang presyo nito dati, last 5 years ago, is mga 400 something. Kompleto na siya. Lahat ng kailangan mo, ilaw, lahat na nandun na. Meron din namang mga mumurahin, mga 100 plus 200. Pwede rin yun. Depende kung saan ng budget nyo pasok. So, ito ang binili ko dahil heavy duty siya. So, diba, 5 years na ngayon. So, tatagal talaga siya ng matagal. So, ayan. Ito pala yung magtutulak niya. Ayan. So, ayan. Ito yung magtutulak niya. Ilalagay mo dito yung resin na kasama din doon sa bibilhin mo. Patakan mo siya dyan, depende kung gaano kalaki yung crack o gaano kaliit. Depende. Siyempre, pag malaki, lagyan mo ng marami. Kung kaunti lang, maliit lang din. So, pag nalagay mo na yan, ipopost niya dito. Ayan. Ipopost niya dyan. Tapos, lalabas siya dito. Dito ang lalabas niya. Doon sa crack. So, parang pressure siya na ipapasok doon. Ito naman, yung suction cup to, di ba? Once na nalock mo siya, open siya na ganyan. Pag nilock mo siya, nakaganyan siya dapat. So,
Pag nalock mo na siya, hindi na siya matatanggal doon sa mismong glass na kakapitan niya kasi suction cup siya. Ayan. Tapos ito naman yung kabilang side niya para mag-balance yung ito sa windshield. Kasi yung windshield, di ba, hindi naman siya flat, ano siya, curve siya ng kaunti para hindi matanggal. Alright? So, ayan. Itong pula na to, dyan magagaling yung resin. Dapat sintro yan dun sa crack na ng windshield. So, ayan. Nilagay na natin, guys. So, ayan. I-ano mo lang siya. Sintro. Makikita mo naman yung sisilipin mo sa ilalim. Kung kinakailangan mo silipin dun sa ilalim, silipin mo siya. Pero, pagka sanay ka na, hindi pa sa gitna. Baba ko siya ng konti. Ayan. Tapos, pag nalock mo na siya, tingnan mo, hindi na siya natatanggal kasi nakalock na siya. Ngayon, ilalock mo siya. Huwag yung sobrang higpit naman. Katamtaman lang, ganyan. Katamtaman lang na higpit. Kailangan balance siya. Kasi pagka paling, hindi siya maganda. So, yan. Sakto niyan. Ngayon, tatanggalin mo yung. Tapos, ito na yung resin. Ito na yung resin yan. Ito yung pang-dikit. Para lang siyang tubig ng ano. Ilagay mo siya ngayon. Ngayon, ilagay ko siya ng mga 8. 8 patak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kasi hindi naman siya masyadong malaki. Tapos ngayon, itutulak mo siya ngayon. Yan. Tulak mo siya ganyan. So, yan. Ngayon, makikita mo na kaagad ngayon kung papasok yung ano. Ayun, unti-unti nang pumasok doon sa crack. Ngayon, kailangan, mas maganda rin gumamit ka ng lighter. Iinitin mo ngayon yung glass sa loob ng windshield. Kasi ito yung labas ng windshield, di ba? So sa loob, iinitin mo siya ngayon naman. Ayan. Para lumambot yung glass, makakapasok yung ano natin, resin. So yan. Tapos, ilalabas mo lang siya, bubuksan. Kasi thread naman siya, thread siya. So, madali lang. Ulitin mo lang siya ng mga, labas-pasok mo lang siya ng mga 3 beses, 2 beses. Depende kung nakita mo na pumasok na. Ayan, pumasok na. Oh. Kitang-kita ko na pumasok. Makikita mo talaga mismo, guys. Agad-agad na kung okay siya. Tapos, yan. Pangalawang beses, balik ulit. Pero, marirepair lang nito, guys, hanggang mga 2 inches lang. Bawa, pag nag-crack na yung tinamaan ng bato ng 2 inches, more than 2 inches, hindi mo na siya kayang i-repair. Kasi ang kaya lang niya, yung medyo ano lang. Kumbaga yun, ano na yun, mag-antay ka na lang ng replacement. So, yan, ulitin ko pangatlong beses. Ayan. Ayan, okay na. Actually, mga ko lang to guys, kung talagang mabilisan, 15 minutes maximum, max time. 15 minutes, okay na siya. Tapos na siya. So, yan, okay na yung isa. Ngayon, ilipat ko naman doon sa kabila. Kasi dalawa yung natin kanina. So, i-atras ko lang ng kaunti. Ayan. Tapos, itapat ko naman doon sa kabila. Ngayon pala, may itong plastic, purpose nitong plastic, ilagay mo dito sa pinagtanggalan mo. Diba, tinanggal ko kanina. Ilagay mo lang siya dyan. Kasi patutuyuin natin yan mamaya. Yan. Tapos, lagyan ko na dito sa isa naman. Ayan. So, ayan. Same procedure lang, guys. Ayan. Lagyan natin. Ito, lagyan ko ng mga 6 kasi medyo maliit lang siya. Okay. So, ayan. Ganun lang din, pasok. Tapos, initin mo ng kaunti sa loob para
Kagandahan nito guys, kahit saan kayo magbiyahe na malayo, pag natamaan kayo, kaya i-repair sa kalsada, di ba? Pwede. Hindi ka na pupunta sa shop pa. Kasi pag naagapan mo yung mabilis, hindi na siya hahaba. Kasi pag humaba na yan, wala na. Wala ka ng chance na or di kaya yung iba kung gustong mag-repair, mag-ano ko ng mga kaibigan. Ayan. Kung meron kayong kailangan i-repair na cheap repair, yan, gawin mo. At least maningil ka ng mura, okay lang. Ito kasi dito, sa mga shop dito, ang singilan is $45 per Mas maganda kasi pag mainit, guys, kasi bubuka yung crack. Mabilis makakapasok yung liquid natin. Kaya bumili ako nito kasi nagpapalit ako ng windshield, di ba? So, ang bali warranty ko na lang sa customer, unlimited cheap repair. So, kaya pumupunta sila sa akin. At sa akin sila nagpapalit kasi meron akong Kasi kung pupunta pa sila sa shop, another naman, $40. So, magastos, di ba? So, maganda kapag marunong kang gumawa nito at meron kang sarili. Yung mga kaibigan mo, tirahin mo, ikaw nang gumawa. Di ba? So, ayan. So, okay na yan, guys. Ngayon, ito yung plastic. Ordinary plastic lang pala to, kahit anong plastic lang. Para lang hindi maano yung... Ayan, tanggal mo yan. Tapos ilagay mo lang doon sa... Ayan. So, ayan. Ganyan. Ngayon, patuyuin natin siya. Ang pampatuyo niyan is UV light. Ayan. Hindi ka pwedeng gumamit ng mga ordinaryong ilaw lang kasi o anong bulb kasi dapat UV light to. Kapag ka nasa labas ka naman ng bahay sa kalsada, pwede basta mainit yung panahon kahit wala kang ilaw, pwede 'yun. Kasi yung araw, sikat ng araw is UV yan. So matutuyo siya sa pamamagitan ng sikat ng araw. Pwede rin 'yun. Pero pag bumili ka kasi ng isang set, kasama na tong ilaw. So, mas maganda kapag bumili ka ng isang set. So, itapat mo lang siya doon sa may crack para matuyo yung resin. Ayan. Kahit 1 minuto lang. 1 to 3 minutes. Yan. Diin mo lang siyang ganun. Tapos, sana yung razor blade natin. Alam ko may razor blades pa ako dito. Ayan, ito. May razor blades pa pala ako. Buti naman. O, kung wala kayong razor blades, kahit yung kutsilyo lang, ikis-kis mo lang siya. Tigas ah. O yan, 1 minute na siguro. Ayan, pwede na yan. So, kukuha lang ako ng So, ito yung razor blades. Ayan, tanggalin mo lang yung plastic. Ayan. Tanggalin mo lang siya. Tuyo na yan. Makikita mo siya, tuyo na siya. Madali lang, di ba? Tapos, kiskisin mo lang siyang ganun ng razor blade. Tanggalin mo lang yung mga natutuyo na resin. So, ayan. So, ayan, okay na siya. Maganda yung pagkagawa, guys. So, linisin ko lang siya para makita nyo na maigi kung okay yung pag-repair. Okay, yan. Ngayon, bibilugan ko ulit para makita nyo kung ano yung pinagagawa ko dito. Hindi lang ako nangagawa dito. Ayan, ito yung dalawa. Ayan, tapos na guys. Ayan. So, ayan guys, ito yung papakita ko na yan. Yung binilugan natin kanina, di ba? So, ayan. So, ayan yun. No? Ito yung isa. Ito yung, yan. Yan yung malaki. Tapos, ito yung isa. Medyo makikita mo siya yung isa ng kaunti.
medyo makita mo siyang kaunti, pero okay na yan, fix na siya. Pati ito yung isa, ayan. Tapos ito yung isa, una kong inano kanina lang. Ayan. Yan, kung makikita nyo yan, oh. Yan yun, isa, tapos ito yung isa. Bali, 4 yung ginawa ko, guys. Hindi ko lang napakita yung ano, ito yung ano, isa. Bali, 4 yung ni-repair ko. Hindi ko kasi napakita yung isa kanina kasi wala palang sounds. May video ko pero walang sounds, yan. So, ayan, guys. Sana meron kayo natutunan sa araw na ito, guys. Salamat sa inyong suporta. Ayan, Nupiglas Guy here. Okay, bye-bye.